How to train our children for God and for our good. Continuation po ito ng family series natin. And we are now focusing on the responsibilities of the parents towards their children. How to train our children for God and for our good. Grabe po ito. Tayo po ay binigyan ng Diyos ng napakasagradong responsibilidad na of course, kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos dito, ang karunungan ng Diyos dito. At kung ito ay i-apply natin sa ating mga pamilya, then ito po ay para sa ikabubuti po natin. Ikaluluwalhati ng Diyos, ikabubuti po natin. Hindi lang po nating mga magulang, kundi baging ng mga kabataan po natin. So, tulungan tayo ng Panginoon na matutunan po natin ito. We start with this very popular verse. Proverbs 22 verse 6. Sabi po dito, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Hindi ko muna ito i-expound, mga kapatid at mga kaibigan. It's enough na makita natin dito, tayo ay inuutusan, tayo mga magulang, to train up a child. Sa mga susunod, pag-aral natin ang ibig sabihin niya ng train. At ito may promise train up a child in the way he should go. Meaning, doon sa dapat niyang daanan, dapat niyang puntahan. At kahit na raw siya tumanda, when he is old, he will not depart from it. Okay, basta tama na itinuro natin mula sa salita ng Panginoon. And there's another verse, another command and a promise. Correct your son, and he will give you rest. Yes, he will give delight to your soul. So, bigyan daw natin ng correction ang ating mga anak. At bibigyan tayo ng kapayapaan. Wow, grabe na promise ito. Yes, he will give delight to your soul. Ikabubuti mo nga ito, ikagagalak natin ito. Kung matrain po natin, maturuan po natin, makoreksyonan po natin ang ating mga anak. Kung mayroon pang nakakalungkot sa isang magulang, nakakalungkot po ito. Nakikita natin doon sa ibang mga magulang na medyo hindi natutunan ang pag-train sa kanilang mga anak. Marahil medyo napabayaan o kaya very passive na bagamat Kristiyano rin na pamilya. Nakakalungkot na magbisita ka halimbawa sa kulungan sa anak mo dahil naging drug addict o kaya't magbisita ka dahil yung anak mo ng rape o kaya gumawa ng kalokohan. Nakakalungkot yun na experience ng isang magulang. At lalo pang nakakalungkot kung matanda ka na pagkatapos malalaki na yung mga anak mo, pagkatapos you have a lot of regrets. Sana nagawa ko ito, sana nagawa ko ito, sana nagawa ko ito. Ngayon malaki na parang hindi na gustong koreksyonan sila. Ayaw ng turuan, ayaw ng bigyan ng correction. And you know, mga kapatid, mga kaibigan, I sympathize with those parents. And you know, hindi naman po tayo perfecto. Marami rin po akong kahinaan. Marami rin akong failures. Nasabi ko na po yan sa inyo. Baka naman ito ang itinuro sa akin ng Panginoon na nakita ko po naging maganda sa mga kabataan ko, sa mga anak ko na malalaki na ngayon, at naging pagpapala sa akin, naging blessing sa akin, naging kagalakan sa akin, baka naman makatulong ito. Okay? So sabayan po ninyo ako by the grace of the Lord. So ito muna ang titingnan po natin. There are 3 things and then dagdagan na lang natin ito sa susunod. Some basic truths about our children. Basic po na katotohanan ito tungkol sa ating mga anak. Una, they are created in God's image, therefore, they are valuable. Grabe, mahalaga po ang ating mga anak.
kung anuman ang kanilang kalagayan, mahalaga po sila sa harapan ng Diyos at siyempre sa atin. Bakit? Kasi po nilikha sila ng Diyos in His own image and likeness. Anong ibig sabihin yan? Ang Diyos na lumikha sa kanila, na alam po ninyo, 3 persons, 1 God, okay? Father, Son, and Holy Spirit. Ang moral image ng kabanalan ng Diyos, ang personal image ng Diyos na mayroong intellect, emotion, and will, ay doon po nilikha ng Diyos ang tao in His own image and likeness. Not physical image, but moral and personal likeness. Kaya nga ang tao mayroong espiritu, mayroong kaluluwa, at mayroong katawan. So mahalaga po ito. Kung minsan may mga magulang ang napapansin lang na nabibigyan ng paghahanda o kaya pagtitrain sa kanilang mga anak ay ang tungkol sa physical at mental. Pero tungkol sa spiritual na mga bagay ay hindi naihanda ang kanilang mga anak. So, tandaan po ninyo, mahalaga po ang ating mga anak sa harapan ng Diyos. Kaya nga, kung ano man ang kalagayan ng ating mga anak physically, kung alam ninyo si Nick Vujicic, kung kilala ninyo yon, walang kamay at ang paa niya, sabi niyo parang ang tawag niya doon, parang chicken steak, yon, sabi niya. Ngayon, pero ito, ginagamit ito, milyon-milyon mga tao ang nakakarinig ng Ebanghelyo sa pamamagitan ni Nick Vujicic, isang evangelist. No, may kapansanan siya, pero ang kanyang magulang, pastor ang kanyang magulang, ay naturuan siya at nabigyan ng pagpapahalaga ang batang ito hanggang lumaki at naging preacher nga po siya. So it doesn't matter kung anong kalagayan ng inyong anak physically, valuable po yan sa harapan ng Diyos. Tandaan po ninyo yan. Kahit na isinilang siya halimbawa na sabi ng iba, bad seed. Hindi po bad seed yan. Talagang may layunin ang Diyos dyan kahit na may physical handicap or physically handicapped. So itong verse, Genesis 1:27, so God created man in His own image. In the image of God created He him, male and female, created He them. So maliwanag po, created in His own image. So ngayon, ang kanilang halaga ay hindi po dahil sila ay kapakipakinabang sa society o kaya sa kaharian ng Diyos. Their value before God is not on the basis of their usefulness to society nor to the kingdom of God. Anong ibig sabihin yan? Kahit na parang wala sila ng pakinabang, sabi ng mga elite na mga tao na gustong bawasan ang tao sa libutan, ang mga tao daw na ganitong walang pakinabang, useless eaters. Useless eaters. Kaya nga ang target nilang pagpapatayin itong mga matatanda at itong mga batang maliliit sa pamamagitan ng maraming kaparaanan. Isa na doon sa sinabi ko sa inyo tungkol sa bakuna at itong mga depopulation program na tinatawag family planning pero ang totoo birth control. Oo. So dahil ang iniisip nila, magiging pabigat lang ito sa society. Wala namang itong magagawa. So hindi naman ito kapakipakinabang. Kaya't hindi ito mahalaga. Hey, hindi po yan totoo mga kapatid. Sa harapan ng Diyos, ang value, ang halaga ng isang tao ay hindi po nagdidepende sa kanyang mai-contribute sa society o sa kaharian ng Diyos. Ang kanyang value is because he is created in the image of God and that kind of value is intrinsic and eternal. Okay po?
Then because God value human life so much, that's why He ordained capital punishment. Okay? He ordained capital punishment to those who wrongfully destroy human life. Tandaan po ninyo ito. Dahil mahalaga nga ang buhay ng isang tao, ang Diyos nagbigay po ng hindi lang babala, kundi ng command sa kanyang salita. He ordained it na ang papatay ng tao, mag-murder ng tao, lalo na mga bata, itong tinatawag abortion, they are to be punished with death. Yun ang capital punishment. Okay? Of course, iba naman ito sa killing during wars. Okay, talagang sa mga panahon na yan, kung mayroong labanan, bansa to bansa, may mga namamatay na mga bata, mga inosente. However, mayroong premeditation, mayroong deceit, yung bang tinatawag elements ng murder. Okay? Ilalo na kung ang bata nasa loob pa ng tiyan, pinapatay na, ayaw nang palabasin, nakakapangilabot po na kasalanan yan, mga kapatid at mga kaibigan. Sana walang mananampalataya na mag-subscribe ng ganyang mga pananaw, na kung medyo may problema physically ang anak sa loob ng tiyan, ipa-abort na lang. Sana walang ganyan. Ano po? Genesis 9:6, ito ang sabi ng salita ng Diyos. Whoso sheds man's blood, by man shall his blood be shed. For in the image of God made he man. Ang sino man daw na magbubuo ng dugo, yung papatay ng tao, murder nga na sinasabi. Sa pamamagitan ng tao, ang kanyang dugo ay i-require din sa kanya. Yun ang capital punishment. Ano ang ibig sabihin ng sa pamamagitan ng tao? Mayroon pong tinatawag civil government or established government na kung saan binigyan ng Diyos ng authority para magparusa sa ganitong klaseng krimen. Okay? At ito po ay mahalaga mga kapatid, lalo na po sa mga batang maliliit na walang kalaban-laban, pinapatay diyan sa loob ng tiyan ng isang ina. Either with consent ng magulang, ng ina at ng ama, or without consent, or ignorantly. Naalala ko noon nung nag-broadcast tayo sa radio, na may tumawag sa akin at nagpapatulong kung pwede ko raw makausap ang isang dalaga na nabuntis at ma-advisean ko tungkol sa pagharap sa ganong sitwasyon dahil nagpaplano na ipa-abort yung bata. And of course, mayroon nag-mediate. I waited for that man to really come to me and then bring that lady, pero it was not, or it did not happen rather. So, sana walang ganyan. Na kung nagkaroon ka ng problema, then wala ng tatay. Merong tatay pero nagtago. Na wala na parang bula. Sana wag mong isipin, wag kang mag-isip ng ipapatay. Because that is murder. Walang kalaban-laban ang bata. Okay. So Matthew 18:6, particular na ito, very specific, sabi dito, but whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him if a millstone were hung around his neck and he were drowned in the depth of the sea. Tingnan nyo, ang sabi ng salita ng Panginoon. Kung mayroong sino man daw na magkausa ng pag-istanbul ng isang bata, dayaan siya para magkasala. Katulad ng minsan mga sindikato ginagamit ng mga bata sa mga kabuktutan nila, mabuti pa daw sa mga taong yan ang maglagay ng yung gilingan, nung bato doon ng gilingan, lagay sa liig niya at magpatiwakal siya. Ibig sabihin, there is that punishment, mga kapatid. Because
Very valuable ang human life, created in the image of God. And then, for God to do this in a regulated way, or rather in an orderly way, so ang Diyos nag-establish ng civil government. God has given civil government the responsibility to protect life. Kaya nga sa Bill of Rights niya, may protection of life tayo, di ba? Pero ang nangyayari ngayon, mga kapatid, ay nakakapangilabot. Dito sa Pilipinas, I tell you, hindi naman allowed ang abortion. Hindi naman allowed. Pero maraming nagpapa-abort. Nako, sagutin ninyo yan sa harapan ng Panginoon. At may mga doctors na gumagawa ng ganyan. Mga quack doctors. Oo. Grabe, nakakapangilabot. At kung ito ay tulutan ng government na gawing legal ang abortion, katulad sa ibang mga bansa na nilegalize ang abortion, nako mga kapatid, it is a horrendous crime when governments themselves allow abortion, the killing of children. It is a horrendous crime. They are supposed to be protectors. They become predators to these innocent children. At alam ko na may gustong magsulong nito balang araw. Mabuti nga na-cancel yung RH bill eh. So the point mga kapatid is, itong kalagayan na ito na kung saan parang binabaliwala ang buhay ng isang tao, lalo ng mga bata, galit po ang Diyos dyan. Galit po ang Diyos dyan. Okay? So, pangalawang katotohanan, some basic truths about our children. God is not willing that even one of these little children perish. Ayaw ng Diyos na kahit na isa sa mga batang maliliit na ito ay mapahamak. Mapunta sa impyerno, of course. Ayaw ng Diyos na mapahamak. So, Matthew 18:14, anong sabi po dito? Even so, it is not the will of your Father which is in heaven that one of these little ones should perish. Tandaan po ninyo na-emphasize dito itong little ones. Meaning, the infants, the children, those that are born, were called also children. Those that are unborn, pero nandyan pa sa tiyan ng ina, children or child. Hindi raw gusto ng Panginoon na mapahamak ang sino man. Okay? Another basic truth about our children, these little children can believe and be saved. Yan ang medyo good news sa atin. Itong mga batang maliliit, pwede silang makaintindi ng Ebanghelyo, manampalataya sa Panginoon, at pwede silang maligtas. Sino po ang nagsabi? Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Matthew 18:4 and 5, then diretso tayo sa 6. Sabi dito, therefore, whoever humbles himself as this little child is the greatest in the kingdom of heaven. Whoever receives one little child like this in my name receives me. Of course, alam natin ang context dito. Medyo mayroong nag-aaway-away ng mga disciple kasi kung sino ang chief sa kanila. At kinuha ng Panginoon isang batang maliit. Sabi niya, magpakumbaba katulad ng batang ito is greatest in the kingdom of heaven. At ang sino mang tatanggap ng maliit na batang ito sa aking pangalan ay tinatanggap ako. So meaning, really very, very special itong mga batang maliliit. And I tell you, kung mayroon pang focus dapat na pinofocus natin ay kung paano natin maabot ng Ebanghelyo itong mga batang maliliit. That is one of the burdens in my heart because I know na ang mga batang maliliit na ito, they cannot repay you kung mag-minister ka sa kanila. They cannot repay you. Hindi sila makapagbigay ng ikapo o kaya ng offering nila. And yet,
Yun ang gusto ng Panginoon, na kung ikaw ay gumawa ng kabutihan, huwag kang mag-isip na gantihan. Okay? Anyway, one of these days, we will reveal that statistically, ang mga o ang karamihan sa mga naliligtas ay diyan sa mga edad from 0 to 14. Mga bata po yun. Okay, verse 6, but whoever causes one of these little ones who believe in me to sin. So, tingnan po ninyo, ang mga batang maliliit daw ito, sabi ng Panginoon, believe in me. Nakapagsampalataya. Okay? Meaning, maliit pa sila, little ones pa sila, pwede na po silang mga ligtas. Kung minsan, ang iniisip natin, ang turuan lang natin yung mga magulang, what I mean, i-reach out natin, mga malalaki na, mga young people, para magamit natin and so on, ganon. At ito namang mga iba, hanapin natin yung mapera para ilan lang na mga magtunay dyan, then meron ng support ang eklesiya. Sometimes ganun ang motivations. I believe there's something wrong with that. We should reach these children because they can believe. Okay po. So ngayon, dito tayo magtatapos. What should parents be doing at this stage? Okay? Ano ang dapat na ginagawa ng mga bata dito sa mga batang maliliit? Okay? Katulad nung sinasabi na nga natin, train. Ito po, mga practical suggestions. Start telling them Bible stories. Emphasizing sin, punishment, repentance, and forgiveness. Start telling them Bible stories. Naalala ko noon, lahat ng mga anak ko, 6 ang ibinigay sa amin ng Panginoon. Lahat ito, nang maliliit pa sila, dahil ang misis ko nagtuturo, so ako ang nasa bahay, and then I have much time, of course, to really teach my children. Lahat yan, bago kayo mag-siesta, yung siesta time. Nakahiga ako niyan, tapos nakaupo yan siya sa sa may tiyan ko, and then nag-story kami, Bible stories. At kung minsan ako nauubusan ng stories, ang kinukulit ako niyan minsan ng mga anak ko, "Pa, some more stories." Minsan naubusan tayo ng story. Pero talagang maganda na i-train pa ang mga bata ng ganon. Early, at their age, actually, nasa tiyan pa lang, nakakaintindi na po ang bata. Later on, mabasahin natin ang mga bagay na yan. Okay? Noon, ng mga maliliit pa itong aking mga anak, nasa tiyan pa lang, about 4 years old, 4 months old, 5 months old, pinaparinig ko yan ng mga Christian music. Oo. And then, pag medyo gumagalaw-galaw na, kinakausap ko yan. Kinakausap. I'm talking to that unborn child. Oo. At nakita ko naman, maganda ang naging resulta. They can easily learn. Kasi doon pa man sa loob o sa sinapupunan pa lang, ay tinuturuan na at nakakarinig na ng boses mo. Di ba? So start telling them Bible stories, emphasizing sin, punishment, repentance, and forgiveness. At tulad halimbawa, ang story ni Adam and Eve. Istorya natin ito. Bakit napalaya sila o napaalis sila doon sa Garden ng Eden? Dahil sa kasalanan yun. Di ba? At itong mga kahirapan na dinaraanan ng mga tao ngayon, resulta ito ng kasalanan. Di ba? So, pwede mo istorya yan. And of course, story mo na rin doon nang gumawa ng sariling kaparaanan si Adan at si Eva para tabunan ang kanilang kasalanan. Nagtago sila, gumawa sila ng panapi. Baro nila mula sa dahon ng higera or figs. Ngayon, hindi tinanggap yun ng Panginoon. May pinatay ang Diyos na hayop doon. At yun nga, alam natin, picture yun ni Jesus Christ. So you can teach, di ba? Ituro mo. Cain and Abel.
Ito, nakita mo naman ang resulta ng kasalanan. Ito si Cain. Pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel. Ito si Cain, unbeliever ito. Ayaw magsisi ng kasalanan. Ginapunta ito ng impyerno. Di ba? Noah and the flood. It will teach justice. Okay? Punishment of sin. And of course, sa mga nagrepent, forgiveness of sins. So, turuan natin sila. Maraming stories diyan sa Bible. Mga magulang, maraming stories diyan na magtuturo ng mga basic truths about God's justice, God's holiness, and of course, about God's love. Okay? Upang maliit pa sila, may consciousness na sila, ganito pala ang nangyayari din sa akin sa loob ng puso ko, rebelde rin pala ako. Diba? So, ganon. Okay? Secondly, pray for them that God will open their eyes regarding their need of salvation or for salvation. Ipanalangin sila. Pray for them. Okay? Maliit pa sila dahil naniwala tayo na pwede silang manampalataya, then share to them the gospel. Huwag itong patanggap-tanggap na lang, basta tanggapin mo lang. No, share to them the word of God. Mas makapangyarihan ang salita ng Diyos kaysa mga sales talk natin. Huwag nating i-sales talk. Present to them the gospel of Christ. Emphasizing holiness, justice, and love ng Panginoon. And samahan mo ng prayer. At an early age, madaling makakilala sa Panginoon. Most of my children, ganun po ang nangyari. Sabi nila sa akin, ang isa, halos 5 years old, nakilala na niya ang Panginoon. Naintindihan na niya ang tungkol sa gospel. Okay? And lastly, mga kapatid, exercise biblical discipline whenever they express the rebellion towards authority. Pag sila po ay nag-express ng kanilang rebellion, ayaw ko. No, no, no. Expression of rebellion yan. Of course, primero warn them. Warningan sila, turuan sila, and then pag inulit, warning pa ulit. Pero mayroon ng promise na may palo na yan. May palo na yan. Pag sumunod pa ang rebellion, then may talagang palo yun. And I tell you, dapat natutunan ito ng mga bata, maliliit pa sila. Okay? Na mayroong authority, ikaw, sa pamilya, papa at mama, na dapat silang sumunod. Okay? So, naalala ko nung mga maliliit pang mga bata, meron kami ng tinatawag love, and ang superlative sa amin, labonon. Mahalonon. So, love. Anong gusto mo? Love? Kung love, nagpasaway ka, may palo yan. Pero kung labonon, very love. And then, huwag kang magpasaway. Ganun yan. Di ba? So, turuan, sa murang edad, turuan ng bata na ang kasalanan ay mayroong kabayaran. Pag magpatuloy tayo sa ganitong pagrebelde, then may pagpapalo talaga. Okay? I-expound po natin ito sa mga susunod na araw ang tungkol sa biblical discipline or corporal punishment. Kasama na doon. Okay? So, Proverbs 23:13 and 14, ito lang muna ang last na babasahin po natin. Do not withhold correction from a child. For if you beat him with a rod, he will not die. You shall beat him with a rod and deliver his soul from hell. Grabe ito, ha? Mailigtas mo ang kanyang kaluluwa kung papaluin mo siya. Anong ibig sabihin nito? Of course, we'll be expounding this more sa mga susunod. Do not withhold correction from a child. Iba ito sa sinasabi ng Republic Act 7610 na dapat wag hindi ka na pwede magpalo sa iyong anak o kaya magpagalit sa iyong anak o ano mga bagay, may verbal abuse na tinatawag. Nabutit hindi nata na-aprobahan yun. So, do not withhold correction from a child.
maliwanag po na talagang there must be correction. At mayroong pagpapalo, you beat him with a rod. Hindi po ito steel rod, ha? Baka ang iba sa inyo dyan, kumuha kayo ng 16 na na bakal at yung pamalo ninyo o kaya 2x2, hindi po yon. But a rod of authority. No. Naalala ko noon sa mga bata, mga liliit kong mga bata, ang pamalo ko, belt. Ha? Hindi yung bakol, yung belt. No. At merong paliwanag yan, he will not die. Meaning, merong lugar sa katawan ng bata na kung paluin mo siya, hindi nga siya mamatay. Pag pinalo mo siya dito sa may batong, patay siya. Dito sa may, pinapadapa at siyempre dito sa medyo maraming muscle, makapal yung muscle, di ba? And then, hindi nga siya mamatay. At siyempre, wag 2x2. Okay? You shall beat him with the rod and deliver his soul from hell. Anong ibig sabihin nga? Siyempre, bago mo siya paluin, ipapaalam mo sa kanya na talagang ang kasalanan ay mayroong kabayaran. Okay? Inistorya mo na yan sa Bible, di ba? At maraming mga natutunan na siya doon. Ngayon, pag magpapatuloy ka sa kasalanan, sabi ng Panginoon, kailangan paluin kita. Dahil mahal kita, ayaw kong mapunta ka sa impyerno. Oo, kailangan paluin kita. At pag na-understand ng bata itong holiness and justice, pagkwentuhan mo na siya na tungkol sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo, na wala siyang kasalanan, pero siya ang nagbayad ng ating kasalanan, ang batang iyon ay madaling matuto. Madaling maunawaan itong ugali ng Diyos, holiness, justice, and love. Pag in-explain mo yung gospel, yung tunay na ebanghelyo, yung person and the work of Christ on the cross, then he can easily understand. Of course, by the power of the Holy Spirit. Okay po? So yan po mga kapatid at mga kaibigan ang pasimula natin, episode 1 po natin dito sa ating biblical parenting, and we will continue next time. Maraming salamat po sa inyong panonood. Purihin ang Panginoon at bendisyonan po ang bawat isa sa atin. Thank you po.